Nakabantay pa rin po tayo sa Bagyong Ada. Dahil dyan makapayam natin live si Dr. John Manalo, weather specialist mula sa Pag-asa. Doc John, good morning. Good morning din, Anjo. Doc John, tumaas po ba lalo ngayon yung chance ang mag-landfall nito ni Bagyong Ada o baka may chance ang lumays naman ito? Good news po dahil mas bumaba na yung chance na mag-landfall ito, although nandun pa rin yung posibilidad. At ang magiging kilos niya ay generally pa northwestward. At yung crucial time na pinakamalapit ito sa kalupaan, instead na Friday, Saturday, ay naging Saturday to Sunday na. Dahil ito sa pagbagal ng kilos niya. Kahapon, 30 kilometers per hour yung pagkilos nitong Bagyong Ada. Ngayon ay 20 kilometers per hour na lamang. Good news yan, Doc John. Pero to Doc John, no, kahit medyo palis na itong si Ada, marami pa rin ba yung ulan na ibubuhos nito? Tsaka saan-saan kaya yung pinakaulanan? Well, yung ulan na dala nitong si Bagyong Ada, good news dahil bahagya siyang nag-slide pa kanan, pa east, yung kanyang track. Pero yung interaction kasi dito sa northeast monsoon, yung moisture na dadalin ng northeast monsoon, yung kaulapan nun ay mag-merge o magko-combine dito sa dala nitong si Ada. Kaya may relatively ay mas madami yung posible nito na maging ulan. Pero in terms of lakas ng hangin naman ay mas mababa ito. Hindi ito katulad ng mga tipong typhoon category kasi ay nakikita natin sa ating analysis na hanggang tropical storm ito. At yung tropical storm ay naglalaro yung lakas ng hangin yan from 62 kilometers per hour hanggang 88 kilometers per hour. Yung mga probinsya naman na maapektuhan nito ay focus dito sa Eastern Visayas hanggang dito sa Bicol region, lalo na sa probinsya ng Catanduanes. Doc John, ito ba inaasahan bang ulan na ibubuhos nito ni Ada sa Albay simula bukas hanggang sa darating na weekend? Posible bang magparagasa ng lahar mula po sa Bulkang Mayon? Yes, posible po, no? At lalo na kapag nag-westward pa ng konti, mas lumapit pa ito sa kalupaan via Saturday or Sunday. At ibig sabihin nito, yung ulan na dala nito ay posible na mag-trigger talaga ng mga lahar. Ito pa, Doc John, mahalagang tanong to. Maapektuhan ba ng bagyo ang lagay ng panahon sa Cebu kung saan po patuloy yung search and rescue operations para sa gumuhong landfill? Actually, magandang balita talaga na nag-slide pa siya pa kanan kasi mas nabawasan na yung magiging impact nito sa Cebu. Pero magiging maulap pa rin at mataas pa rin yung tsansa ng pag-ulan doon sa Cebu. Kaya mahalaga na mag-prepare pa rin po tayo. Yes, Para po. naman po sa mga kapuso natin sa Kabisayaan, dahil may kapistahan nga po nangyayari, magiging maulan po ba ang sinulog, pati na rin po ang Ati-Atihan Festival? Mataas pa rin po yung tsansa na makaranas tayo ng mga pagulan pero nabawasan yung in terms of intensity. So may mga pagulan pa rin pero hindi natin nakikita na ito yung magdudulot ng malawakang pagbaha. Tipong above 200 millimeters yung accumulated o yung total rainfall within a day. So mababa po yung tsansa nun sa kasalukuyan. So good news po ito. Maraming salamat, Doc John. Last question po, dito po sa Metro Manila, kamusta po magiging lagay ng panahon hanggang sa darating na weekend? Hanggang sa darating na weekend ay ang mararanasan po natin ay maulap na kalangitan. May chance pa rin ng mga pagulan pero hindi po ito yung tipong magdudulot ng mga pagbaha. Yan po. Maraming salamat. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Dr. John Manalo, weather specialist mula sa Pag-asa. Salamat po. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.